Alam nyo ba na ang naririnig ninyong lagutok sa inyong mga tuhod ay hindi dahil sa pagtanda? Sa totoo lang, ito ay hudyat na humihingi na ng saklolo ang inyong katawan. Kumusta po kayo? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ililigtas ang ating mga kasukasuan. Marami ang naniniwala na ang pagkasira ng mga cartilage o litid ay wala ng lunas. Sinasabi nila na natural lang ang makaramdam ng sakit habang tumatanda tayo. Pero, isa itong malaking pagkakamali. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kamanghamanghang sikreto. Malalaman nyo ang recipe ng isang espesyal na lugaw na kayang magpanumbalik ng sigla ng inyong mga joints sa loob lang ng 7 araw. Tama ang narinig nyo. Walang mamahaling turok o matatapang na kimikal. Gagamit tayo ng karunungang libu-libong taon na ang tanda, ang nakakapagtaka, ang pinakamabisang lunas para sa inyong mga binti ay mabibili lang sa grocery o palengke at hindi sa botika. Panoorin ang videong ito hanggang dulo dahil ituturo ko ng step by step kung paano ihanda ang milagrosong lunas na ito. Pero bago tayo magsimula, mag-comment muna kayo sa ibaba. Mas nagtitiwala ba kayo sa mga natural na lunas o sa mga modernong tableta? Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Tara, simulan na natin. Para maunawaan ang bisa ng recipe na ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan mula 1,000 taon na ang nakakalipas. Noon ay nabuhay ang isang tanyag na doktor at pilosopo mula sa Persya na si Ibn Sina. Mas kilala siya sa Europa sa pangalang Avicenna. Ang kanyang aklat na pinamagatang The Canon of Medicine ang naging pangunahing basehan ng medisina sa buong mundo sa loob ng 5 siglo. Ginamot ni Avicenna ang mga sultan at hari. Ang prinsipyo niya, ang pagkain ay dapat magsilbing gamot at ang gamot ay dapat nanggagaling sa pagkain. May napansin ang dakilang manggagamot na ito. Ang mga pangkat na lagalag o nomads na may partikular na paraan ng pagkain ay hindi nakaranas ng sakit sa joints hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya nilang mga bayo ng ilang araw at maglakad ng napakalayo ng walang hirap. Pinag-aralan ni Avicenna ang kanilang dieta at binuo ang perpektong formula para sa kalusugan ng buto at cartilage. Gumawa siya ng recipe para sa isang malapot na lugaw na nagpabalik sa kakayahan ng mga taong maglakad ng walang hapdi. Ngayon, sinuri ng modernong siyensya ang mga sangkap ng recipe na ito at sila ay namangha. Lumalabas na natuklasan ng sinaunang doktor ang tamang balanse ng mga sustansya para sa mabilis na paghilom ng ating mga tissue. Alamin muna natin kung bakit nga ba sumasakit ang ating mga kaso-kasuan. Isipin mo ang isang ordinaryong bisagra ng pinto. Kapag matagal na itong walang langis, nagkikiskisan ang bakal sa bakal hanggang sa lumabas ang nakakarinding langit-ngit. Sa simula, maingay lang ito, pero kalaunan, unti-unti na itong masisira at kakalawangin. Ganyan din ang nangyayari sa ating mga tuhod at siko. Sa loob ng ating mga joint, mayroong kartilago na nagsisilbing proteksyon o kusyon. Napapaligiran ito ng synovial fluid, ang nagsisilbing lubricant or pampadulas. Sa paglipas ng panahon o dahil sa maling nutrisyon, kumakaunti ang pampadulas na ito. Dahil dito, nagkikiskisan ang mga kartilago na nagreresulta sa pamamaga at hapdi sa bawat hakbang. Marami ang nag-aakalang ang pagkasirang ito ay wala ng lunas. Isang tanyag, ngunit delikadong myth ito. Madalas nating naririnig na kapag pudpod na ang mga kaso-kasuan, kailangan na lang natin itong tiisin habang buhay. Pero, ang totoo, napakatalino ng ating katawan. May kakayahan itong mag-repair or mag-ayos ng sarili sa antas ng mga selula. Ang kailangan lang natin
ay mabigyan ito ng tamang building materials sa tamang panahon. Ito ang mismong prinsipyo ng pagpapagaling na nakapaloob sa sinaunang recipe ni Avicenna. Batid niya na ang pagpapahid sa labas ng tuhod ay panandali ang lunas lamang. Ang dapat gamutin ay hindi ang mga sintomas, kundi ang mismong sanhi ng pagkatuyo ng kasukasuan mula sa loob. Humanap siya ng paraan upang maibalik ang moisture, elastisidad, at sapat na nutrisyon sa ating mga joints. Dapat nating maunawaan ang isang mahalagang katotohanan sa ating anatomya. Ang kartilago ay walang sariling mga daluyan ng dugo. Kumukuha lamang ito ng sustansya habang tayo ay gumagalaw, parang isang espongha na sumisipsip ng nutrisyon mula sa nakapaligid na fluid sa kasukasuan. Kaya naman, kung ang fluid na ito ay kulang sa bitamina, ang ating mga joints ay nagugutom at unti-unting nasisira. Ang lugaw ni Avicenna ay nagsisilbing isang mabisang delivery station ng nutrisyon. Binabago nito ang komposisyon ng iyong dugo na kalaunan ay nagpapabuti rin sa kalidad ng fluid sa iyong mga joints. Dahil dito, makakatanggap ang iyong katawan ng hudyat na simulan na ang proseso ng pag-aayos. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang tamang nutrisyon ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating pisikal na pangangatawan. Habang ninanamnam mo ang masarap na lugaw, ang iyong katawan naman ay abala sa pagbuo ng mga bagong cells para sa iyong kartilago. Ang pangunahing sangkap ng nakapagpapagaling na lugaw na ito ay ang karaniwang gelatin. Oo, ang gelatin na ginagamit natin sa mga pangimagas o jelly. Noong panahon ni Avicenna, syempre, wala pang mga sachet ng powder. Ang ginagawa nila noon ay pinapakuluan ng matagal ang mga buto at litid ng hayop para makakuha ng malapot at malagkit na sabaw. Pero, ang katotohanan, pareho lang ang bisa nito. Ang gelatin ay purong hydrolyzed collagen. Ito ang pinakaimportanteng protina sa ating katawan. Para itong mga bakal na nagpapatatag sa pundasyon ng isang bahay. Kung walang collagen, hihina ang ating mga litid at ang ating mga kartilago ay magiging kasing lutong ng tuyong biskwit. May mga sabi-sabi na hindi raw kayang i-absorb ng katawan ang gelatin mula sa pagkain at sayang lang daw ang pagkonsumo nito. Pero pinasinungalingan na ito ng mga makabagong pag-aaral. Ang collagen na ito ay madaling natutunaw at mabilis na nasisipsip ng ating bituka. Nagiging amino acids ito na sumasama sa agos ng dugo papunta sa ating mga pinsalang kasukasuan. Sa loob lamang ng ilang araw na paggamit nito, magsisimula na ang paglakas ng mga tissue sa buong katawan. Ngunit hindi sapat ang gelatin lang para sa ganap na paggaling. Si Avicenna ay palaging gumagamit ng mga espesyal na kombinasyon at ang pangalawang mahalagang sangkap sa kanyang sikreto ay ang linga o sesame seeds. Bakit nga ba linga? Dahil ang linga ang may pinakamataas na antas ng calcium na madaling maabsorb ng ating katawan. Ang mga buto na nasa ilalim mismo ng ating cartilage ay kailangang maging napakatibay. Kapag naging marupok ang buto, mawawalan ng pundasyon ng cartilage, kaya naman ito ay nagsisimulang lumaylay at tuluyang masira. Marami sa atin ang nag-aakala na ang gatas ng baka o keso ang pinakamainam na source ng calcium. Isa itong maling paniniwala na madalas ay nakakahadlang sa ating paggaling. Sa katunayan, ang 100 gramo ng linga ay nagtataglay ng mas maraming calcium kaysa sa isang baso ng gatas. Higit pa rito, mayaman din ang linga sa magnesium at zinc. Ang mga mineral na ito ang tumutulong upang ang calcium ay direktang pumunta sa ating mga buto, sa halip na maging sanhi ng kidney stones.
Tinawag ni Avicenna ang linga bilang binhi ng buhay at inirerekomendada ito sa lahat ng may edad 40 pataas upang mapanatiling matibay at protektado ang ating buong pangangatawan. Ang ikatlong sikretong sangkap sa ating nakakagaling na lugaw ay ang flax seeds, para itong fire extinguisher na mabilis na umaapula sa pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Kapag sumasakit ang iyong mga joints, namamaga ang paligid nito at tila nasusunog ang mga tissue mula sa loob. Ang flax seeds ay hitik sa omega-3 fatty acids, ang pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga sa buong mundo. Noong unang panahon, itinuturing itong kasing halaga ng ginto dahil sa taglay nitong nakakagamot na langis. Kung ang collagen ang nagbubuo ng cartilage at ang linga naman ang nagpapatibay ng buto, ang flax ang nagbabalik ng tamang padulas sa iyong mga kasukasuan. Dahil sa flaxseed, ang iyong synovial fluid ay nagiging madulas at sapat ang lapot. Isipin mo na lang na naglagay ka ng bago at dekalidad na langis sa makina ng isang lumang sasakyan. Biglang tatahimik at magiging swabe ang takbo nito. Ganito mismo ang mararamdaman ng iyong mga tuhod kapag nakakuha sila ng sapat na omega-3. Bukod dito, kapag ibinabad ang flax seeds, naglalabas ito ng isang espesyal na mukus o malapot na likido. Ang likidong ito ay malumanay na bumabalot sa dingding ng iyong sikmura at bituka. Kaya mas madaling naaabsorb ng iyong katawan ang lahat ng sustansya mula sa ating lugaw. Ang ikaapat na mahalagang sangkap ay ang natural na pulot or honey. At tandaan, hindi ito narito para lang maging pampatamis. Sa medisina ni Avicenna, ang honey ay nagsisilbing transport vehicle, isang natatanging natural conductor. Napakabilis nitong pumasok sa daluyan ng dugo at habang ginagawa ito, hila-hila nito ang lahat ng sustansya mula sa gelatin, linga at flaxseed. Sa modernong medisina, gumagamit tayo ng mga gamot para mapabuti ang microcirculation, ngunit ang honey ay ginagawa ito sa paraang natural. Binubuksan nito ang maliliit na capillaries na konektado sa ating mga kasukasuan. Kahit pamahina na ang sirkulasyon sa mga binti dahil sa edad o laging nakaupo, tinutulungan ng honey na ihatid ang tamang nutrisyon sa dapat nitong puntahan. Isang mahalagang paalala, dapat ay raw o sariwa ang honey at hindi dapat ito pinapainit. Kapag inihalo ito sa mainit na tubig, mawawala ang mga mahalagang enzymes nito. Kaya naman, gagamitin natin ito sa isang espesyal na paraan na sumusunod sa tamang temperatura. Ito ang pinakakritikal na bahagi para maging matagumpay ang inyong pagpapagaling. Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting mahika, ang ating golden spice. Ang ikalimang elemento ay walang iba kundi ang turmeric o luyang dilaw. Sa silangan, kilala ito bilang yellow root. Alam nyo ba na ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay ginamit ito hindi lang sa kusina, kundi pati sa pag-opera para linisin ang mga sugat? Ang sikreto ng turmeric ay ang tinatawag na curcumin. Pagdating sa pagpawi ng sakit sa kasukasuan, madalas itong ikumpara sa mga pain reliever na nabibili sa botika. Pero ang malaking kaibahan, hindi nito pinapahamak ang iyong tiyan at atay. Isa itong napakalakas na antioxidant na humaharang sa mga enzyme na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating mga litid. Tingnan nyo ang mga bansa sa Asya kung saan bahagi na ng bawat kainan ang turmeric. Doon, napakababa ng bilang ng mga matatandang may rayuma o osteoarthritis. Kahit may edad na, malakas pa rin silang magtrabaho sa bukid ng nakayuko at hindi iniinda ang sakit ng likod o tuhod. Ang isang kurot ng turmeric
sa iyong almusal ay parang jump start sa iyong katawan. Kaya nitong pawiin ng matinding hapdi sa loob lang ng ilang araw para muli kang makakilos ng malaya at walang hirap. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang tamang paghahanda ng ating miracle porridge. Medyo kailangan lang ng kaunting pasensya, pero huwag kayong magalala dahil napakadali lang nito. Narito ang ating mga kailangan. Una, isang kutsara ng instant gelatin, 2 kutsara ng flax seeds, 1 kutsara ng linga or sesame seeds, 1 kutsaritang luyang dilaw o turmeric, at 1 kutsara ng natural na honey. Ang unang hakbang ay ang tamang paghahanda ng mga buto. Dito madalas, nagkakamali ang marami. Hindi pwedeng basta mo na lang isasalin ang mga buto at bubuhusan ng mainit na tubig. Bakit? Dahil ang balat ng linga at flax seeds ay mayroong tinatawag na phytic acid. Hinaharangan nito ang pag-absorb ng minerals sa ating katawan. Kapag hindi maayos ang pagkakahanda, ang calcium ay dadaan lang sa ating sistema at hindi mapapakinabangan. Para ma-neutralize ang acid na ito, kailangang gilingin ang mga buto gamit ang coffee grinder. Gagawa tayo ng sariwang flour or pulbos mula sa flax seeds at linga. Sa paraang ito, madudurog ang matigas na balat ng mga buto para maging handa na itong i-digest ng ating katawan at makuha ang lahat ng bitamina. Siguraduhing gagawin ito bago mismo ihanda ang porridge para hindi masira o ma-oxidize ang mga healthy oils nito sa hangin. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng ating gelatin. Sa isang maliit na mangkok, maglagay ng 1 kutsarang gelatin. Isama na rin ang mga bagong giling na flax seeds at linga, pati ang 1 kutsaritang turmeric. Ngayon, oras na para buhusan ito ng tubig. At dito papasok ang ating pangalawang mahalagang sikreto. Hinding-hindi dapat mainit o kumukulo ang tubig na gagamitin nyo. Ang kumukulong tubig ay agad nasisira sa collagen, papatayin ang mga healthy fats sa flax seeds at sisirain ang mga enzymes nito. Ang kailangan natin ay malinis na tubig na nasa room temperature lang. Magbuhos ng mga kalahating baso at haluing mabuti hanggang sa maging parang malabnaw na cream ang tekstura nito. Iwanan lang ang mangkok sa loob ng isang buong gabi. Sa puntong ito, mangyayari ang isang parang mahika, lalaki at mamumuo ang gelatin habang ang flax seeds naman ay maglalabas ng kanilang nakagagaling na sustansya. Maghahalo ang lahat ng ito para maging isang mabisang bioactive mixture. At sa umaga, sasalubungin kayo ng isang malapot at mala-jelly na mixture na may napakagandang kulay ginto. Sa umaga, bago mo kainin ang iyong porridge, ilagay muna natin ang huling mahalagang sangkap. Kumuha ng 1 kutsara ng di kalidad na honey at ihalo itong mabuti. Tandaan, dapat ay malamig na ang porridge para mapanatili ng honey ang lahat ng sustansya nito. Kung sakaling masyadong malapot ang timpla, maaari kang magdagdag ng kaunting maligamgam, ngunit hindi mainit, na tubig. Ayan na, handa na ang eliksir ng kabataan para sa iyong mga kasukasuan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ito dapat kainin. Napakahalagang kainin ito nang wala pang laman ang tiyan, mga 30 minuto bago ang iyong regular na almusal. Sa oras na ito, mas mabilis na sisipsipin ng iyong katawan ang lahat ng sustansya nito. Bakit kailangang sa umaga? Dahil habang tayo ay natutulog, nagpapahinga ang ating mga kasukasuan at sa paggising natin, kailangan nila ng proteksyon para sa buong araw na pagkilos. Sa pagbibigay ng collagen at tamang fats sa simula pa lang ng araw, parang binibigyan mo ang iyong mga tuhod ng invisible na baluti o proteksyon.
Gawin ito sa loob ng 7 araw at maniwala ka, mararamdaman mo ang ginhawa bago pa man matapos ang 1 linggo. Tara at subaybayan natin ang mga pagbabagong magaganap sa iyong katawan sa bawat araw. Sa una at ikalawang araw, maaaring wala ka pang mapansing malaking pagbabago sa iyong mga kasukasuan. Ngunit sa loob ng iyong katawan, nagsisimula na ang mahalagang proseso. Ang gelatin ay unti-unti nang kinukumpuni ang mga maliliit na sira sa dingding ng iyong bituka, kaya naman gaganda ang iyong panunaw. Kasabay nito, ang omega-3 mula sa flaxseed ay pumapasok na sa iyong dugo upang puksain ang mga nakatagong pamamaga. Mapapansin mo na ang dati naninigas na pakiramdam paggising sa umaga ay dahan-dahang gumagaan. Sa ikatlong araw, sapat na ang turmeric na naipon sa iyong katawan. Mararamdaman mo na ang makirot na sakit na madalas mong maranasan tuwing gabi o kapag nagbabago ang panahon ay nagsisimula ng humupa. Kung may pamamagaman, mapapansin mong liliit ang iyong tuhod o kasukasuan. Ibig sabihin nito, ang sobrang likido na umiipit sa iyong mga ugat ay nawawala na. Parang sa wakas ay makakahinga na ng maluwag ang iyong mga kasukasuan matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. Ito ang sandali kung kailan marami ang nabibigla at namamamangha sa bilis ng resulta. Pagdating ng ika-4 at ika-5 araw, dito na magsisimulang magtrabaho ang collagen sa iyong katawan. Dahil sapat na ang naipong amino acids, sinisimulan na nitong kumpunihin ang iyong mga kartilago. Mapapansin mo na ang dating lumalagitik o tumutunog mong tuhod tuwing uupo o luluhod ay unti-unti nang tumatahimik o tuluyan nang nawala. Parang bisagra ng pinto na nalagyan uli ng langis. Ito ay dahil sa tulong ng flax seeds at gelatin na nagbalik ng dula sa iyong mga kasukasuan. Sa ika-6 at ika-7 araw, papasok ka na sa yugto ng pagpapatibay. Ang calcium mula sa linga ay direktang nanunuot sa iyong mga buto sa ilalim ng kartilago. Makararamdam ka ng kakaibang gaan sa iyong mga binti at mas gaganahan ka ng maglakad-lakad. Ang pag-akyat sa hagdan na dati kinatatakutan dahil sa kirot ay magiging napakadali na lang para sa iyo ngayong linggo. Ang totoo, maraming tao na dati hindi man lang makapunta sa tindahan nang walang iniindang sakit ang nakakapagplano na ng mahabang pasyal sa parke bago matapos ang linggo. Hindi ito milagro. Ito ay bunga lamang ng tamang siyensya at pagrespeto sa natural na batas ng iyong katawan. Maging makatotohanan tayo at basagin natin ang isa pang mapanganib na mito. Marami ang nag-aakala na sapat na ang kumain ng 1 kutsarang magic porridge para himalang gumaling habang nakahiga lang sa sofa. Pero hindi ganyan ang realidad. Laging itinuturo ni Avicenna ang kahalagahan ng paggalaw. Tandaan natin, ang ating mga kasukasuan ay nakakakuha lang ng nutrisyon kapag ito ay kumikilos. Ang ating cartilage ay parang isang pump or bomba. Kapag itinapak mo ang iyong paa, naiipit ito at inilalabas ang mga duming likido. Pag-angat naman ng iyong timbang, bumubuka ito para sipsipin ang mga sariwang sustansya mula sa ating kinain. Kung hindi ka gagalaw, hihinto ang pump na ito. Mananatili lang sa tabi ng kasukasuan ang sustansya pero hindi ito makakapasok sa loob. Kaya naman, ang pinakaimportanteng kondisyon sa linggong ito ng iyong gamutan ay ang paglalakad araw-araw. Hindi mo kailangang tumakbo o magbuhat ng mabibigat. Sapat na ang 30 minutong banayad na paglalakad sa labas. Maglakad lang sa bilis na komportable ka. Ito ang magpapaandar sa pump para maihatid ang mga nakagagamot na sangkap diretso sa sentro
ng sumasakit mong tuhod or balakang. Ang paggalaw ang nagpapalakas sa epekto ng ating pagkain ng 10 beses pa. May isa pang kamangha-manghang benepisyo ang sinaunang recipe na ito na dapat ninyong malaman. Habang pinapagaling nito ang inyong mga tuhod, mapapansin din ninyo ang pagbata ng inyong hitsura. Ang collagen ay hindi lang mahalaga para sa ating mga kasukasuan, ito rin ang pundasyon ng ating balat. Sa loob lang ng 1 linggo, makikita ninyong mas magiging banat at hydrated ang inyong balat at maging ang maliliit na kulubot ay hindi na masyadong halata. Magkakaroon din ng healthy glow ang inyong buhok at hindi na ito basta-basta malalagas. Ang inyong mga kuko naman ay magiging matibay at hindi na madaling mabali. Dahil sa flax seeds, gaganda ang takbo ng inyong bituka kaya malilimutan ninyo ang problema sa panunaw at pagka-bloated. Maraming kababaihan ang nagpapatunay na matapos ang lunas na ito, kaliwat ka ng papuri ang natatanggap nila dahil sa ganda ng kanilang hitsura. Ito ang patunay kung gaano katalino ang paraan ni Avicenna. Sa ating katawan, lahat ay magkakaugnay. Hindi mo pwedeng gamutin ang isang bahagi nang hindi nakikinabang ang buong katawan. Ang tunay na kalusugan ay laging nagsisimula sa loob, palabas. Gusto ko kayong balaan sa isang pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng inyong pagsisikap. Ito ay ang kulang na pag-inom ng tubig. Ang gelatin at flax seeds ay nangangailangan ng maraming likido para gumana ng maayos sa ating katawan. Kung kakainin mo ang mga ito pero kulang ka sa tubig, maaari itong magdulot ng pagtitibi o matinding bigat sa tiyan. Hindi matutunaw ng maayos ang collagen at hindi ito makakarating sa iyong mga kasukasuan. Sa loob ng 1 linggong kurso na ito, siguraduhing uminom ng malinis na tubig, iyong walang gas. Hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 litro bawat araw. Tandaan, hindi kabilang dito ang tsaa, kape o juice. Purong tubig lang ang kailangan. Ito ang magsisilbing ilog na magdadala ng mga sustansya sa iyong buong katawan. Isipin mo na lang na nagtatayo ka ng bahay, may semento ka at mga laryo, pero wala kang tubig para ihalo sa mga ito. Siguradong titigil ang konstruksyon. Ganoon din ang nangyayari sa iyong katawan. Kaya naman, uminom ng tubig ng regular, 1 baso kada ilang oras. Sa ganitong paraan, siguradong magiging epektibo ang recipe na ito ng 100%. Siguro naiisip nyo, ano na ang susunod na gagawin pagkatapos ng linggong ito? Kailangan bang kainin ang lugaw na ito araw-araw habang buhay? Siyempre hindi po. Ang recipe ni Avicenna ay isang matinding therapeutic course, isang paraan para bigyan ng jumpstart ang inyong katawan. Kung pagkatapos ng 7 araw ay nararamdaman ninyong hindi pa lubusang nawawala ang sakit, pero malaki na ang iginanda ng inyong pakiramdam, maaari nyo itong ituloy hanggang 14 na araw. Normal lang ito dahil magkakaiba tayo ng kalagayan at antas ng pinsala sa mga kasukasuan. Kapag natapos nyo na ang kurso at magaan na ang inyong pakiramdam, magpahinga muna kayo. Sa mga susunod na panahon, para mapanatili ang resulta, sapat na ang gawin itong gelatin week, minsan sa bawat 3 o 4 na buwan. Sapat na ito para mabigyan ng regular na maintenance at pampadulas ang inyong mga joints. Sa ibang mga araw, sikaping kumain ng balanse at huwag kalimutang mag-ehersisyo ayon sa inyong kakayanan. Siguradong magpapasalamat ang inyong katawan sa ganitong uri ng pag-aalaga. Narito ang isang totoong kwento na nagpapatunay kung gaano talaga kaepektibo ang paraang ito. May isang babae, tawagin nating si Ana.
Matagal na siyang nagdurusa dahil sa osteoarthritis or matinding rayuma sa tuhod. Malaki na ang nag-astos niya sa mga mamahaling gamot at supplements sa botika. Pero kahit sobrang mahal ng mga ito, panandalian lang ang ibinibigay nilang ginhawa. Umabot na sa punto na hirap na siyang bumaba ng hagdan at kailangan pa niyang kumapit ng mahigpit sa hawakan gamit ang dalawang kamay. Noong una niyang nalaman ang recipe na ito, hindi siya naniwala. Sabi niya sa sarili, paano naman papalitan ng simpleng buto at gelatin ang mga mamahaling gamot na iniinom ko? Pero dahil wala naman siyang mawawala, nagpasya siyang subukan ito. Gabi-gabi siyang naghahanda ng mixture na ito at kinakain niya ito tuwing umaga. Sa ikalimang araw, nagulat si Ana dahil nakabangon siya sa kama nang wala ang dati niyang nararamdamang matinding kirot. At pagkalipas lang ng isang linggo, sa unang pagkakataon, nakababa na siya ng hagdan ng normal ang hakbang. Hindi siya makapaniwala. Dito napatunayan na ang mga natural na sustansya mula sa pagkain ay mas madaling tanggapin at mas mabilis maabsorb ng ating katawan kumpara sa mga synthetic extracts. May isa pang mahalagang bagay na dapat nating tandaan, ang kalidad ng mga sangkap. Huwag nating tipirin ang ating kalusugan. Siguraduhin na ang gelatin ay bago at galing sa pinagkakatiwalaang tatak. Kung mayroon itong hindi magandang amoy o tila amag, itapon na lang ito. Pagdating naman sa honey, mainam na bumili direkta sa mga kilalang mambubukid dahil madalas ay asukal lang ang ibinebenta sa mga supermarket. Ang flax seeds at sesame seeds ay mas mabuting bilhin sa transparent na lalagyan para makita mong malinis at walang sira ang mga ito. At para sa turmeric, iwasan ang mga murang pakete na baka may kung ano-anong halo. Mas mabuti kung sa mga espesyalistang tindahan ng pampalasa kayo kukuha. Ang bisa ng payong ito ay nakadepende sa natural na lakas na taglay ng mga sangkap na ito. Kung hindi dekalidad ang materyales, huwag tayong lumaing magkakaroon ng himala. Maglaan ng konting oras para makahanap ng pinakamahusay na mga sangkap. Isa itong mahalagang investment para malaya kang makakilos ng walang iniindang sakit. Siguradong sulit ito. Marami ng doktor ngayon ang nagsisimulang maniwala sa bisa ng mga natural na paraang gaya nito. Siyempre, kung ang iyong kasukasuan ay talagang durog na at kailangan na ng operasyon, hindi naman makakapagpatubo ng bagong buto ang recipe na ito mula sa wala. Kailangan nating maging praktikal sa ating mga inaasahan. Ngunit sa una, ikalawa, at maging sa ikatlong stage ng arthrosis, ang sikretong ito ay kayang gumawa ng revolusyon sa iyong katawan. Pinipigilan nito ang paglala ng pinsala. Pinapanatili nito ang natitirang lakas at dahan-dahang ibinabalik ang sigla ng mga bahaging kaya pang isalba. Hindi pabor sa mga malalaking kumpanya ng gamot na malaman ninyo ang ganito kasimple at kamurang sikreto. Ang gusto nila ay habang buhay kayong bumili ng mga pain reliever at mga pamahid na itinatago lang ang tunay na sintomas. Pero iba ang recipe ni Avicenna. Hindi nito itinatago ang sakit. Tinatarget nito ang mismong ugat ng problema para maibalik ang normal na biomechanics ng iyong katawan. Ito ang tunay na landas patungo sa kalusugan at hindi lamang isang pansamantalang ilusyon ng ginhawa. Narito muli ang mga hakbang para siguradong wala kayong malimutan. Sa gabi, gilingin ang isang kutsarang linga at 2 kutsarang flax seeds. Ihalo ito sa isang kutsarang gelatin at isang kutsaritang turmeric. Buhusan ito ng kalahating baso ng tubig na nasa room temperature. Haluing mabuti
at iwanan lang ito sa mesa hanggang umaga. Pagkagising, mag-inat ng bahagya at uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig. Kunin ang inyong hinandang timpla na lumapot na at lagyan ng isang kutsarang purong honey. Haluing muli at kainin ng may gana. Maghintay muna ng 30 minuto bago kumain ng inyong nakasanayang almusal. Sa buong maghapon, siguraduhing maglakad-lakad ng kalahating oras at uminom ng maraming malinis na tubig. Gawin ang ritual na ito sa loob ng 7 araw ng walang laktaw. Kapag nakalimutan nyo, kahit isang araw lang, mapuputo lang daloy ng sustansya at hihina ang bisa nito sa inyong katawan. Tandaan, disiplina ang susi sa anumang pagpapagaling. Gawin itong inyong prioridad ngayong linggo at siguradong pasasalamatan kayo ng inyong mga kasukasuan. Grabe, hindi nyo ito paniniwalaan. Alam nyo ba na ang mga sakit na sinusubukang gamutin ng mga modernong klinika gamit ang matatapang na kemikal ay noon pa man ay nasolusyonan na ng dakilang si Avicenna at ginawa niya ito gamit lamang ang tamang kombinasyon ng mga simpleng pagkain. Hindi ito katang-isip lang. Ito ay tunay na siyensya at biochemistry na napatunayan na ng panahon. Sa loob lang ng isang linggo, gamit ang ilang kutsarang gelatin, mga buto at pampalasa, ang inyong mga kasukasuan ay muling sisigla at tila babata. Matutulungan nitong ayusin ang inyong cartilage, tanggalin ang pamamaga, at ibalik ang sarap ng malayang pagkilos. Wala nang tinitiis na lagutok at sakit ng katawan tuwing umaga. Subukan nyo ang paraang ito at kayo na mismo ang makakakita ng bisa nito. Maraming salamat sa pagtatapos ng videong ito. Tandaan, ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay na dumaranas ng pananakit ng kasukasuan, at mag-comment na kayo sa ibaba. Anong mga natural na lunas na para sa rayuma o sakit ng tuhod ang nasubukan nyo na at ano ang talagang epektibo para sa inyo? Pag-usapan natin ang inyong karanasan.